Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, sa isang Senate hearing tungkol sa pambansang budget para sa taong 2026, tinalakay ang pagbibigay ng dagdag na pondo sa mga state universities at colleges. Okay po yan. Malaking bagay ito dahil ayon nga sa Philippine Association of State Universities and Colleges, inaasahang madadagdagan ng 300,000 na estudyante ang 1.9 milyong mag-aaral sa mga SUC sa susunod na taon. Kulang ang unang pondong inilaan ng Department of Budget and Management o DBM na umabot lamang sa 3.29 bilyong piso. Dahil sa impormasyong ito, hinimok ni Senador Bam Aquino ang Commission on Higher Education o CHED at ang DBM na pagtulungang tukuyin ang budget na sasapat para sa inaasahang pangangailangan ng sektor sa susunod na taon. Nangako naman si Senador Sherwin Gatchalian na magsisikap ang Senado na punan ang 12.3 bilyong pisong budget deficiency para sa mga state universities and colleges na hindi nailaan noong 2022 hanggang 2025. Dahil nga kulang ang pondo para sa mga SUC noong mga nakaraang taon, maraming estudyante ang nawalan ng oportunidad para makapag-aral. Paano pa kaya kung nagamit sa tama sa sektor ng edukasyon, particular na sa higher education o kolehiyo, ang perang kinurakot sa mga manumalyang flood control projects? Tiyak na hindi na mamumroblema ang mga kabataang nais magkolehiyo na makatutulong naman sa kanilang makakuha ng trabahong mas magbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan, lalo-lalo na ang poverty eradication. Speaking of flood control projects and DPWH, kapanalig, nagmumungkahi din si Senador Bam Aquino na ilipat ang pondo para sa mga manumalyang flood control projects papunta sa edukasyon, particular sa mga state universities and colleges. Abay, magandang mungkahi yan, mga kapanalig, di po ba? Magkatotoo sana ang mga ito. Kung patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, sabi sa Santiago 2:17, sa konteksto ng mga mungkahing paglalaan ng malaking pondo sa mga SUCs, patay ang mga salitang ito kung hindi naman kikilos ang mga dapat kumilos at ang mga nagpapasya sa gobyerno. Tutukan sana ng mga senador natin ang mga hensya ng gobyernong nakatuon sa sektor ng edukasyon. Sa kaso ng mga SUC, malaki ang papel ng CHED. Kailangan itong kausapin ng DBM at kumbinsihin itong nangangailangan ito ng mas malaking pondo, mas malaking budget. Sinasabi sa Universal Declaration of Human Rights na mahalagang may equal access to higher education. May patas na pagkakataon dapat ang lahat para magkaroon ng college or technical vocational education. Ito nga ang diwa ng Universal Access to Tertiary Education Act na ginagawang libre ang pag-aaral sa mga state universities and colleges. Kaya naman, kapanalig, dapat lamang na siguraduhin ng Estado na natutustusan nito ang mga pamantasang pinatatakbo ng pamahalaan. Kaysa mapunta sa bulsa ng mga tiwali ang pera ng bayan, ilaan na lang ito sa mga state universities and colleges. Kinikilala din sa mga panlipo ng turo ng simbahan ng edukasyon bilang isang saligang karapatang pantao. Sa Catholic Social Teaching Pacem in Terris, sinabi ni Pope John XXIII na dapat itaguyod ang right to a basic education and to technical and professional training in keeping with the stage of educational development in every country. Kapanalig, tinatawag din ang edukasyon bilang isang inalienable right, isang karapatang hindi may pagkakait sa sinuman, katulad ng pagkain, ng trabaho, tubig at damit at tirahan. Ang edukasyon ay mahalaga sa pagkakaroon natin ng makataong pamumuhay. Kaya kapanalig, mataas ang pagpapahalaga nating mga Pilipino sa edukasyon. Susi nga ito para sa mas magandang buhay ng mga pamilya. Kaya hindi na dapat nakikipagkumpetensya ang sektor ng edukasyon sa iba pang gastusin ng pamahalaan. Dapat itong paglaanan ng sapat na pondo. Dapat itong maging prioridad. Kung ang ating kabataan ang pag-asa ng bayan, patunayan natin sa kanilang may pag-asa sa ating bayan.
Ipakita natin, tutulungan natin sila, lalo na ng gobyerno, kapag gusto nilang magpatuloy sa kolehiyo. Sa Caritas Manila, naniniwala po tayo, education is the great social equalizer. Kung nais nating kalabanin ang kahirapan, kamangmangan, kawalan ng pag-asa, edukasyon ang sagot. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.